Hello, kumusta po kayong lahat? Ito yung old buddy na si Nurse Kaloy. It's time for a reaction video po tungkol dito sa kaganapan ngayon. Katatapos lang ang pagpa-file ng Certificate of Candidacy o COC ng mga aspiring politicians. Now, ipopost ko lang po isang sinare sa akin ng aking kaibigan, classmate na si Arnie. Ito po ay related dito sa ating topic at magkakaroon po tayo ng isang talakayan dito at papaliwanag ko kung bakit tayo mag-isip. Okay, ito po ang ating unang post. Makikita nyo po dyan si Morgan Freeman, isang batikang American actor, author, narrator. Mababasa niyo po ang kanya sinasabi. Kung i-underpaid daw ang mga politicians at i-upgrade ang sweldo ng mga teachers, ay maraming magiging matalino sa ating mga kababayan at mababawasan ang mga estupidong batas na ginagawa ng mga walang kwenta mga politicians nito. In relation to that, ito po, hindi ko na kailangang banggitin, kilala siguro na nakakarami yan, lalo na nanonood ng mga telebisyon, pelikula, ang si Leon Guerrero. Ang nasa caption po ng ibang mga balita ay binaban na raw siya. Dahil wala naman daw siyang ginagawa sa Senado. Sabi nga ng isang vlogger, siya raw ay chairman ng Committee de Silencio. Alam niyo na po ang ibig sabihin nun. Pangalawa po, ito po ang nagtitrending ngayon. Isang vlogger, isang vendor na sumikat sa social media. At dahil po dito, sa kanyang kasikatan, ay gusto niyang tumakbong congressman. Tandaan po natin, ang pagpasok sa Kongreso ay paggawa ng batas. Nabanggit ko kanina, marami sa mga politicians ang gumagawa ng mga stupid na law na pabor lang sa kanila, sa kanilang mayayaman. Balikan natin yon. Bakit hindi pwedeng ma-downgrade ang sweldo ng mga politicians? Kasi sila ang gumagawa ng batas. Nagkakaroon sila ng sariling votation amongst themselves at dun nila dinidiscuss kung magkano magiging sweldo nila kada taon. At yung mga kawawang teachers, na-upgrade ba ang sweldo nila? Ay hindi. Kasi kung ibibigay pa yung mga tatasan ng sweldo ng mga other professionals, particularly mga teachers, ay mababawasan yung kanilang kukurakutin. Kaya, sa kanila lang yun. Sila ang may hawak ng batas. Sila ang nag-i-implement, gumagawa ng batas. Yun po ang tandaan nyo. Itong darating na eleksyon. Balik natin kay Diwata. Ito ang kanyang party list. Magbibigay po tayo ng isang kasabihan. Sinabi nga ni Manong Ted Filon sa kanyang TV at radio station na itong party list na to ay scam. Alam niyo kung bakit? Papaliwanag ko po. Ayan po ang vendors. Ano ang ibig sabihin ng party list? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang party list po, ang party list group, sa isang kongreso, 3 lamang po ang napipili dyan. Ngayon, out of the total votes ng party list na siya, halimbawa itong vendor party list, out of the total votes na makukuha nila, bawat isang nominee, kailangan maka 2% ka to get a seat para magkaroon ka ng pwesto sa Kongreso. Ilan ho ang nominees ng vendors party list? 4 po sila. At yan si Diwata ay pang-4, 4th nominee. Madaling kung i-analyze natin, tulad na nabanggit ko, si Diwata ay popular
vlogger sa social media. So madali siyang makahatak ng votes para sa kanilang party list. Okay? Pero dahil pang-apat na nominee siya, tatlo lang ang kailangan sa kongreso na mga kandidato. Yung dalawa at yung isa, tatlo sila, ay mga negosyante, millionaires. So, paano nila mako-consider themselves as vendors? Kasi, kung tingnan nyo ang kanilang profile, they are construction builders. May mga construction sila, negosyante sila. In fact, sabi nga ni Manong Ted Filon, meron silang kontrata sa DPWH, mga 200 or 2 million. Ngayon, ang party list po, para sa kaalaman ng ating kababayan, yung tatlong yun, they should be, kailangan maging vendor sila as in katulad ni Diwata. Pero hindi po ang ganun na nangyayari. So anong ibig sabihin? Si Diwata ay ginagamit ng mga politicians, mga businessmen na to for their own interest. Kaya po, kawawa si Diwata dahil nagagamit lang po ang kanyang popularity na pagdating sa seats, mga percent, ay wala mapupunta siya kahit na ano siya, hindi siya makakakuha ng seat kasi tatlo lang kailangan. Nga ang abutin ni Diwata. Pero, sorry po, going back dun sa ating title, kailangan at least may college degree ka. Yun ho ang mga stupid laws na ginagawa ng ating mga COMELEC, ang requirements nila sa mga candidates, although lahat ng Pilipino are qualified na tumakbo kahit anong takboy nila. As long as you are a Filipino citizen and you can read and write. But how? Pagdating mo sa legislation, kung wala kang alam, magiging nuisance ka lang, nuisance candidate. Katulad nitong si Diwata at yung mga kandidatong mga nominees sa party list niya, mga vendors, they are not vendors. How could they serve yung marginalized? Yung pang objective ng mga party list is to serve, to reach out dun sa mga tao, mga indigent, mga marginalized o yung mga nasa laylayan. Ngayon, kung sila ang tatakbo, baka mapupunta lang sa kanila yung pondo nila sa kanilang negosyo. Yun ang tinatawag na conflict of interest. Itong si Diwata, sa kanyang interview, nung siya nag-file ng COC, tinanong siya, ano ang magiging kanyang panukalang batas pag siya nanalo? Sinasabi niya, ang kanyang panukalang batas ay tulungan yung mga vendors. Tinanong siya ngayon, paano yung negosyo mo? Ang sagot po niya, pagpapatuloy pa rin niya yung kanyang negosyo at may mga worker naman daw siya na aalalay sa kanilang business, which is totally wrong. Kung alam niya ang batas sa Constitution, once you're a public servant, dapat yung business mong ganyan, i-divest mo na yan. Ibig sabihin, pamigay mo na, ibenta mo na yan. Kasi that's what we call conflict of interest. Hindi pwede yung meron kang business, tatakbo kang politiko, obvious na yun. Siyempre, papanigan mo yung negosyo mo. Yun po sinatawag na conflict of interest na hindi alam ni Diwata. Yung nga po sinasabi ko, marami gustong maging politics o politicians kasi ang sweldo nila ay limpak-limpak. Samantalang ibang professionals like teachers na dapat ma-upgrade ang kanilang sweldo like nurses ay hindi nagagawa po yan. Mga politicians, sila ang nagkakamal ng malalaking salapi. Kaya itong mga kawawang pobre mga nag-aaspan na politicians kahit walang alam sa batas ay gustong tumakbo, artista, kung sino-sino mga kundyan. Kaya kayo, sa ating pamagat, mga bobong politicians lang ang mananalo dahil sa bobong mga botante. Yun lang po, paki-like lang po ating video sa ating munting na i-share
na kaalaman para matuto tayo. Itong darating na midterm election, like and share po at mag-comment na lang po sa ating video. Maraming salamat po.